Sa pag-ibig, madalas nating iniisip na ang pinakamalaking pagsubok ay pagtataksil. Pero paano kung ang tunay na sisira sa isang relasyon ay isang simpleng tampuhan lang? Isang gabing puno ng pride, isang desisyong ginawa dahil sa galit, at isang lihim na itinago sa loob ng maraming taon. Paano kung ang babaeng pinakamamahal mo ay bigla na lang mawala na parang bula? Walang paalam, walang paliwanag, walang bakas. At paano kung matapos ang 5 taon ng paghihintay, paghahanap at pagdurusa? Matagpuan mo siya, pero hindi na bilang babaeng minahal mo. Kung hindi bilang isang taong may mabigat na lihim na kayang baguhin ang buong buhay mo. At paano kung sa gitna ng sakit, doon mo pala makikilala ang taong tunay na itinadhana para sa'yo? Ito ang kwento ni Sandro, isang lalaking 5 taong naghintay sa babaeng mahal niya. At bago natin simulan ang kwento ni Sandro, nais ko munang magpasalamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Shoutout muna tayo kay Ma'am Loida De Velos na nakikinig mula sa Coronadal City, South Cotabato, kay Ma'am Irene Makatiag na nakikinig mula sa Egypt, kay Mommy Chu from Valenzuela City, kay Zach Creatives from Cotabato City, Rohel Ligaspi, Christine Cautivo, Jemery Amero 689 na nakikinig mula sa Alberta, Canada, kay Grandma Bebs na nasa Arizona, USA, Geraldine Lavendia from Hong Kong, Junisha Barnes 818 from Oregon, USA, Olivia Parao listening from Italy, kay Ma'am Susana na nasa Ottawa, Ontario, Canada, kay Ma'am Dolly Tomas na nasa USA, at kay Sir Romel Alvarez listening from Palawan. Mahilig si Sandro na pagmasdan ang kanyang nobya na si Mara, kahit sa pinakasimpleng mga sandali ng araw. Kapag kumakain ito ng paborito niyang pagkain, kapag masiglang may kinikwentuhan, o kahit pa yung mga nakakatuwang ekspresyon niya kapag may hindi nagugustuhan. Lahat ng yon, tila ba musika sa puso ni Sandro. Sa mga mata niya, walang kapintasan si Mara. Parang kahit pagsamahin pa ang lahat ng klase ng babae sa mundo, wala pa ring makakatalo sa kakaibang dating ng dalaga sa kanyang puso. Halos 2 taon na rin silang magkasintahan. Nagsimula ang kanilang relasyon noong huling taon nila sa kolehiyo sa isang universidad sa Maynila. Doon nagsimula ang lahat. Mga simpleng sabayang pagkain sa karinderya, pagpupuyat para sa thesis, at mga pangakong binitiwan habang nakaupo sa campus grounds. At ngayong pareho na silang may maayos na trabaho, mas lalo pang naging matatag ang kanilang pagsasama. Umuusad ng maayos ang career ni Sandro. Isa na siyang batang profesional na unti-unting naaabot ang kanyang mga pangarap. Sa isip niya, ilang hakbang na lang at handa na siyang dalhin si Mara sa panibagong yugto ng kanilang buhay. Kasama sa mga plano niya ang sariling bahay, mga weekend getaway, mga future na anak, at habang iniisip niya ang lahat ng yon, sigurado siya sa isang bagay. Si Mara ang gusto niyang makasama habang buhay. Ngunit gaya ng maraming kwento ng pag-ibig, minsan isang simpleng gabi lang ang kailangan para magbago ang lahat. Isang Biyernes ng gabi, inimbitahan sina Sandro at Mara sa birthday celebration ng kaibigan ni Sandro na si Benjamin. Matagal ng kaibigan ni Sandro si Benjamin. Tipong magkakilala pa mula college days, sabay sa inuman, sabay sa heartbreak, sabay sa mga kalokohan. Pero hindi kailanman nagustuhan ni Mara ang lalaki. Para sa kanya, mayabang ito, isip bata at mahilig magpasikat. Hindi ko talaga gets kung bakit close pa rin kayo, minsang nasabi ni Mara noon. Ngunit para kay Sandro, mahalaga ang pagkakaibigang yon. Kaya excited siyang pumunta. Pero nagkataon din na sa mismong gabing yon, may ibang plano si Mara. Bigla itong nakatanggap ng concert tickets para sa paborito niyang singer. At hindi basta concert, isang bihirang pagkakataon yon. Tipong once in a lifetime. Lumapit si Mara kay Sandro na halatang sabik na sabik. Sandro, tara na sa concert. Nagniningning ang mga mata nito habang ipinapakita ang tickets.
Grabe, minsan lang to. Live nating mapapanood. Pwede mo namang batiin si Benjamin sa ibang araw. Napahinto si Sandro. Mahal niya si Mara. Pero mahalaga rin sa kanya ang salita niya sa kaibigan. Lumapit siya rito at niyakap. Mara, isa si Benjamin sa pinakamatagal ko ng kaibigan. Hindi naman pwedeng basta ko nalang i-cancel to. Nag-iba ang ekspresyon ng dalaga. So, okay lang na baliwalain mo ko? Hindi naman sa ganun. Pero siya hindi mo kayang i-turn down? May halong tampo at galit ang boses nito. Ayun ba? Kaibigan mo siya kaya mas importante? Napabuntong hininga si Sandro. Hindi naman competition ito, Mara. Ngunit tila hindi na yon narinig ng dalaga. Sige, pumunta ka sa birthday ng mahal mong kaibigan. Tumalikod ito at mabilis na kinuha ang bag. Ako, nanonood ako ng concert. Humigpit ang panga ni Sandro. Mainit na rin ang ulo niya. Ang OA mo naman, lumingon si Mara. Mas matalim na ngayon ang tingin nito. Talaga? Ako pang OA? Tahimik na ilang segundo at pagkatapos, alam mo, wala namang pakialam si Benjamin sa kahit ano kundi sa mga gadgets niya at pagpapasikat. Doon tuluyang sumabog ang pasensya ni Sandro. Hindi na siya nagsalita. Dinampot niya ang susi ng kotse at lumabas ng apartment. Binagsak ang pinto. Habang nasa hallway, ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso. Hindi niya inasahan na hahantong sa ganoon ang simpleng hindi pagkakasundo. Pero sa isip niya, lalaki rin ang issue na yon kung pipilitin pa niyang ayusin habang pareho silang galit. Kaya naisip niyang mamaya na lang. Tinawagan niya si Benjamin at agad naman itong sumagot. Akala ko kinalimutan mo na ako pare. Masayang sabi ni Benjamin. Napangiti si Sandro. Nandito kami sa usual place. Bilisan mo. Ang usual place nila. Isang sports bar sa Makati kung saan madalas silang tumambay. May ilan sa tropa na tunay na basketball fans. May ilan namang nakikisabay lang para sa beer, kwentuhan, at pakiramdam na parang binata pa rin sila. Masaya naman ang gabi. May inuman, tawanan, may asaran. Pero kahit pilit sumasabay si Sandro, may bumabagabag sa kanya. Paulit-ulit niyang chinicheck ang cellphone. Walang message. Tinawagan niya si Mara. Walang sagot. Muli, wala pa rin. Pangatlong beses, deadma. Unti-unti siyang kinabahan. Hindi yun ugali ni Mara. Kahit galit ito, sumasagot pa rin. Lumalalim ang gabi. Isa-isang umuwi ang mga kasama niya. At nang tuluyan ng matapos ang selebrasyon, nagpa siya si Sandro na bumalik na sa apartment nila. Ngunit pagpasok pa lang niya, parang may kakaiba na agad. Tahimik, sobrang tahimik. At nang buksan niya ang ilaw, bumungad ang magulong sala. Parang dinaanan ng bagyo. Nakakalat ang mga magazine. Punit-punit ang ilang calendar pages na minsan nilang ginamit sa paggawa ng vision board para sa future nila. At sa sahig, naroon ang maliit na cactus na minsan niyang regalo kay Mara. Basag ang paso. Natigilan si Sandro. Mabilis niyang naintindihan. Umalis si Mara. Galit na galit ito. Pero saan? Agad siyang napakilos. Tinawagan niya ang mga kaibigan nito. Isa-isa, pero walang may alam. Sa sobrang desperado, tinawagan niya maging ang mga magulang ni Mara. Ang sumagot ay ang ina nito. At ang sinabi nito, lalo lang nagpalala sa kanyang kaba. Alam kong hahantong din dito. Nanlamig si Sandro. Anong ibig niyong sabihin? Tahimik muna sa kabilang linya. Pagkatapos, muling nagsalita ang nanay ni Mara. May consequences ang mga ginagawa ng tao, Sandro. Biglang napakunot ang noo niya. Consequences? Ano bang ibig sabihin nun? Hindi lang siya sumama sa concert. Oo, nagtalo sila. Pero anong napakalaking bagay ang maaring mangyari dahil lang doon? Hindi niya alam. Pero isang bagay ang sigurado. Ang gabing yon, simula pa lang ng isang mas malalim at mas mapait na kwento. Ano nga ba talaga ang problema? Yun ang paulit-ulit na umiikot sa isip ni Sandro habang mag-isa siyang nakaupo sa madilim nilang apartment. Saan ito pumunta? May nangyari ba rito? O sadyang gusto lang siyang saktan? Halos hindi nakatulog si Sandro ng gabing yon. Bawat tunog ng elevator sa hallway,
Bawat kaluskos sa labas ng pinto, pinapatalon ang puso niya. Baka si Mara na, baka bumalik na, pero wala. Kinabukasan, halos hindi na siya nag-isip. Agad siyang kumilos. Tumawag siya sa mga ospital sa Metro Manila. Isa-isa. May babae po bang na-admit na ganito ang description? Wala. Tumawag siya sa mga police station. Wala rin. Pati mga shelter, wala. At sa puntong yon, ginawa niyang pinakakinatatakutan niyang gawin. Tinawagan niya pati ang morgue. Nanlamig ang buo niyang katawan habang nagsasalita. Hindi niya halos mailabas ang boses, pero kailangan niyang malaman. At nang marinig niyang wala ring ganoong pasyente o bangkay, napapikit siya. May kakaibang ginhawang may halong takot. Buhay si Mara. Kailangan. Dahil kung hindi niya kakayanin. Sa isip niya kung may problema si Mara, babalik din ito. Hindi ba? Matagal na silang magkasama. May pinagsamahan sila. Hindi pwedeng gano'n na lang kadali mawala ang lahat. Ngunit lumipas ang 1 linggo, wala. 1 buwan, wala pa rin. 6 na buwan, tahimik pa rin. At kalaunan, naging 1 buong taon. Parang unti-unting namatay ang dating masiglang si Sandro. Napansin niyo ng kaibigan niyang si Benjamin. Isang gabi, habang nasa sports bar sila, matagal siyang tinitigan nito bago nagsalita. Pare, tingnan mo nga ang sarili mo. Hindi sumagot si Sandro. Tahimik lang habang hawak ang baso. Anino ka na lang ng dating ikaw. Nanatili siyang tahimik. Sandro, tama na. Tumingin siya rito. Kung kailangan ka ni Mara, matagal na siyang bumalik. Masakit marinig, pero may punto. Gayunpaman, umiling lang si Sandro. Hindi niya kaya. Sa isip niya, walang ibang babaeng pwedeng pumalit kay Mara. Minsan nga, habang naglalakad siya sa mall, may nakita siyang babaeng kahawig nito mula sa likod. Parehong hairstyle, parehong tangkad, parehong hubog ng katawan. Parang tumigil ang mundo. Hinabol niya kaagad. Mara! Lumingon ang babae. At bumagsak ang puso ni Sandro. Hindi ito si Mara, isang estranghera. Mabilis siyang humingi ng paumanhin at lumayo. Pero pagtalikod niya, ramdam niya ang matinding sakit. Dahil hanggang ngayon, umaasa pa rin siya. At ang pinakamasakit, hindi niya alam kung dapat pa ba siyang umasa. Lumipas ang mga taon. Oo, mga taon. Nagpatuloy ang buhay ng lahat. Pero si Sandro parang naiwang nakatigil. Hanggang isang araw, habang nasa opisina siya at abala sa trabaho, tumunog ang cellphone niya. Tumatawag si Keith. Si Keith? Isa niyang kakilala mula sa med school circles. Hindi man sila sobrang close, madalas silang magkita sa sports bar kasama ng grupo. Sinagot niya ang tawag. Hello? Mabilis at seryoso ang boses sa kabilang linya. Sandro, nasan ka? Napakunot ang noo niya. Nasa office, bakit? Saglit na katahimikan. Pagkatapos, hindi to pwedeng pag-usapan sa phone. Mas lalo siyang nagtaka. Anong nangyari? Pumunta ka rito. Saan? Oncology clinic. Biglang natahimik si Sandro. Cancer clinic? Keith, ano bang meron? Alam mo ang address. Mabigat ang tono nito. Nasabihan ko ng guard, papasukin ka. At bago pa makapagtanong si Sandro, pinatay ng tawag. Hindi na siya nakapag-focus sa trabaho. May kakaibang kaba sa dibdib niya. May kung anong hindi maipaliwanag. Mabilis siya nagpaalam at bumiyahe papunta sa klinik. Pagdating doon, tama nga si Keith. Hindi na siya pinahirapan ng guard. Tinuro agad ang pupuntahan niya. Habang naglalakad sa hallway ng klinik, mas lalong bumibigat ang kanyang dibdib. At mula sa di kalayuan, nakita niya si Keith. Mas payat ito kaysa dati. Mas seryoso. Lumapit agad ito. Nagkamayan sila. Keith, anong nangyayari? Hindi agad sumagot ang lalaki. Sa halip, tinapik lang siya sa balikat at naglakad. Sumunod si Sandro. Pagdating nila sa isang private ward, doon nagsalita si Keith. Siyang nagpasundo sa'yo. Tumigil si Sandro. Nanlaki ang mata niya. Sino? Humigpit ang dibdib niya. Biglang bumilis ang tibok ng puso. Parang may isang pangalan na gustong lumabas sa isip niya, pero ayaw niyang paniwalaan. Hindi sumagot si Keith. Sa halip,
Dahan-dahan itong binuksan ng pinto at umatras. Hudyat para mauna siyang pumasok. Huminga ng malalim si Sandro. At nang tumingin siya sa loob, parang tumigil ang mundo. Isang payat, halos butot balat, maputla, halos hindi na makilala. Babaeng nakahiga sa hospital bed. Ngunit ang mga matang yon, kilalang kilala niya. Halos mawalan siya ng hininga. Mara, halos pabulong na sambit ni Sandro. Dahan-dahan siyang lumapit. Hindi siya makapaniwala. Eto na ba talaga siya? Eto ba ang babaeng laman ng panaginip niya gabi-gabi? Lumabas si Keith at isinara ang pinto para mabigyan sila ng privacy. Bahagyang ngumiti si Mara. Ngunit kahit ang simpleng ngiting yon ay tila puno ng sakit. Alam kong pupunta ka. Parang dinurog ang puso ni Sandro. Lumapit siya sa tabi ng kama. Mara, nanginginig ang boses niya. Nagkita rin tayo. Tumulo ang luha ni Sandro. Hindi niya mapigilan. Ilang taon na ba? Napahigpit ang hawak niya sa gilid ng kama. 5 taon. Nanlaki ang mata ni Mara. Marahan itong tumango. Parang kahit siya mismo, hindi makapaniwala sa tagal. Anong nangyari sa'yo? Tahimik. Pagkatapos ay marahan itong nagsalita. Mahabang kwento, napabuntong hininga ito. Sabihin na lang natin, kung hindi ako naging tanga, huminto ito. Hindi ako mapupunta rito. Parang piniga ang puso ni Sandro. Hindi ito ang Mara na naaalala niya. Ang babaeng masigla, palaban, punong-puno ng buhay. Ang kaharap niya ngayon, isang babaeng tila matagal nang nilalamon ng sakit. At saka marahang tumingin si Mara sa kanya. May kakaibang lungkot sa mga mata nito. Pero hindi yun ang mahalaga ngayon. Humigpit ang dibdib ni Sandro. Sandro, mahina ang boses at halos pabulong na sabi ni Mara. May ipapangako ka ba sa akin? At doon, mas lalo siyang kinabahan. Nanginginig ang mga kamay ni Sandro habang nakatitig kay Mara. Hindi niya alam kung bakit biglang bumigat ang hangin sa loob ng kwartong yon. May kakaiba sa paraan ng pagsasalita ng dati niyang kasintahan. Parang naghahabilin, parang may oras na hinahabol. Marahang hinawakan ni Mara ang kamay niya. Mahina na ang boses nito ngayon at halos pabulong. Sandro, may hihilingin ako sa'yo. Napayuko si Sandro. Kahit ano, marahang pumikit si Mara. At nang muli itong magsalita, parang may isang bombang sumabog sa katotohanan. Kunin mo ang anak ko sa ampunan. Parang tumigil ang mundo. Hindi agad na proseso ni Sandro ang narinig. Ano? Humigpit ang hawak niya sa gilid ng kama. Palakihin mo siya. Hindi makapaniwala si Sandro. Anak? Napaatras siya. May anak ka? Malamig na pawis ang bumalot sa kanyang katawan. Dahan-dahang ngumiti si Mara. Ngunit ang ngiting yon ay puno ng pagsisisi. Anak natin. Parang may sumabog sa dibdib ni Sandro. Hindi siya makahinga. Hindi makapagsalita. Hindi makagalaw. Hindi. Mahina pero nanginginig ang boses niya. Hindi pwedeng. Tumulo ang luha ni Mara. Nang umalis ako sa'yo, gusto kitang saktan. Mas lalo siyang natigilan. Hindi ko alam noon na buntis na pala ako. Napahawak si Sandro sa noo niya. Parang umiikot ang paligid. Nung malaman ko, naisip ko, huminga ito ng malalim. Kung hindi ko sasabihin sa'yo, mapaparusahan kita. Pero ang totoo, mas sarili kong pinarusahan ko. Tahimik ang buong silid. Tanging tunog ng medical monitor ang maririnig. Pagkapanganak ko, nangilid ang luha sa mga mata nito. Hindi ko kinaya. Yung puyat, yung iyak ng baby, yung pagpapalit ng diaper, yung pakiramdam na wala akong buhay. Tuluyang napahikbi si Mara. Napayuko naman si Sandro. Hindi ako handang maging nanay. Masakit pakinggan, pero mas masakit ang mga sumunod nitong sinabi. Naghanap ako ng paraan para tumakas. Nagbisyo ako. Lumabas ako gabi-gabi. Uminom. Kung sino-sino ang nakasama ko. Naniga si Sandro. Bawat salita ay parang kutsilyong bumabaon.
Ito ba talagang babaeng minahal niya? Ito bang babaeng 5 taon niyang hinintay? Dumating sa point na nareklamo ako ng mga kapitbahay. Napabayaan ko ang bata. Tumulo ang luha nito. At nawala sa akin ang custody. Nanlumo si Sandro. Hindi niya alam kung galit ba ang nararamdaman niya, o awa, o parehong sabay. Inilagay siya sa ampunan. Pero dinadalaw ko siya kapag kaya ko. Gusto ko siyang bawiin. Napatingin ito sa sariling katawan. Payat, mahina at halos wala ng lakas. Pero nakita mo naman kung saan ako nauwi. Mahabang katahimikan ang sumunod. Parang may mabigat na bagay na nakadagan sa dibdib ni Sandro. 5 taon. 5 taon siyang naghahanap. 5 taon siyang hindi nagmahal ng iba. May mga kaibigan pang ang tinutokso siya. Parang monghe raw. Walang babae, walang date, walang rebound, dahil umaasa siya. Umaasa na isang araw, babalik si Mara. Pero ngayong kaharap niya ito, pakiramdam niya, hindi niya na talaga kilalang babaeng ito. Napaiyak siya buong gabi. Iniisip ang mga nasayang na taon. Inisip ang anak na hindi niya nakilalang lumaki. Kung nalaman lang sana niya noon, baka ibang-iba ang buhay nila. At ilang araw matapos mamatay si Mara, natagpuan niya ang batang lalaki, si Samuel. Pagkakita pa lang niya rito, parang may sumuntok agad sa puso niya. Maitim ang buhok, matibay ang pangangatawan, malikot at ang mga mata, parang mismong salamin ng kabataan niya. Napaiyak ang nanay ni Sandro nang makita ang bata. "Nako anak," hinawakan nito ang pisngi ni Samuel. "Parang ikaw talaga nung bata ka." Hindi maintindihan ni Sandro ang mararamdaman. Saya, pighati, galit at pagsisisi. Lahat sabay-sabay. At mas lalong nadurog ang puso niya nang malaman ng isang bagay. Alam ni Samuel na may ama siya. Araw-araw daw itong nakaupo malapit sa bintana ng ampunan. Umaasang may darating. At tuwing may makikitang lalaking maitim ang buhok, sumisigaw ito ng parang sinaksakang puso ni Sandro. Ipinakita pala ni Mara ang larawan niya. Ipinangako raw nito sa bata na isang araw ay babalik ang daddy niya at magkakasama silang muli. Mula noon, sinubukan ni Sandro maging ama. Tuwing weekend, dinadala niya si Samuel sa parke. Namamasyal, kumakain ng ice cream, naglalaro. Ngunit si Samuel ay sobrang likot. Tipong isang saglit mo lang hindi mabantayan, bigla nang mawawala. Isang araw, habang namamasyal sila, nakawala na naman ang bata. Napamura si Sandro sa kaba. "Samuel!" Takbo siya ng takbo. Lumingon sa kaliwa, sa kanan, hanggang sa bigla may narinig siyang sigawan. "Tulong! May batang nalulunod!" Biglang tumigil ang puso niya. Nanlamig ang buong katawan. "Samuel!" Walang pag-aalinlangan. Tumakbo siya patungo sa maliit na ilog sa ilalim ng tulay. At doon, nakita niyang isang maliit na batang nagpupumigla sa tubig. Walang oras mag-isip, tumalon siya kaagad. Sumisid, hinablot ang bata, at mabilis na umahon. Habol ang hininga, basang-basa at nanginginig. Ngunit nang tingnan niyang batang nasa bisig niya, napatigil siya. Hindi si Samuel, isa itong munting babae. Hingal na hingal si Sandro habang yakap ang maliit na batang babae. Basang-basa silang dalawa. Nanginginig sa takot ang bata. Agad niya itong dinala sa pampang. Okay lang huminga ka." Maingat niyang pinahiga ang bata at sinubukang alalayan ito. Sa kabutihang palad, hindi gaanong maraming tubig ang nalunok nito. Ilang segundo lang, biglang umubo ang bata. Pagkatapos ay malakas na umiyak. At halos kasabay noon, isang babae ang halos mabaliw sa pag-aalala ang tumatakbo papalapit. "Katrina!" Agad nitong niyakap ang bata. Mahigpit, parang ayaw na itong pakawalan kailanman. Magandang babae, mukhang kaedad lang ni Sandro. Natural ang ganda, hindi pilit, hindi maarte. Pero kitang-kita sa mukha nito ang matinding takot na muntik nang mawala ng anak. "Anak, bakit ka tumakbo doon?" Halos umiiyak ito habang hinahaplos ang buhok ng bata. "Ilang beses ko nang sinabi, huwag kang pupuntang mag-isa sa tulay, delikado doon." Mahigpit na yumakap ang bata. "Sorry po, Mommy," umiiyak na sabi nito. Nang medyo kumalma na, sakalang napansin ng babae si Sandro.
Bigla itong tumingin sa kanya. Punong-puno ng pasasalamat ang mga mata. Diyos ko, lumapit pa ito. Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan. Napailing si Sandro. Ako si Miriam, bahagya itong napayuko. Kung hindi dahil sa'yo, baka wala ng anak ko. Ngumiti si Sandro kahit basang-basa at pagod. Ayos lang, napakamot siya sa ulo. Narinig ko lang ang sigawan. Huminga siya ng malalim. Ang totoo, akala ko anak ko ang nalulunod. Nagtaka si Miriam. Pero bago pa ito makapagtanong, may narinig silang boses. Di mo na ako kailangan hanapin? Lumingon si Sandro. Naroon si Samuel, nakatayo na parang proud na proud. Nakaakbay pa sa isang poste. Papa, basang-basa ka? Tumingin ito kay Katrina, pagkatapos ay bumalik kay Sandro. Hero ka pala? Napangiti siya. Natawa naman si Miriam. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat ng kanyang pinagdaanan, may magaan na pakiramdam siyang naramdaman. Lumapit si Miriam. Hindi pwede yan. Napakunot na o si Sandro. Aha, basang-basa ka? Napatingin siya sa sarili. Oo nga. Malapit lang ang bahay namin. Tumanggi agad si Sandro. Naku, okay lang, uuwi na lang kami. Pero nagmatigas si Miriam. Hindi, may dryer naman kami. Patayuin natin yung damit mo. Natawa si Sandro at tumingin kay Samuel. At mukhang gutom na rin ang batang to. Biglang tumango si Samuel. Opo! Natawa silang lahat. At dahil makulit si Samuel at mapilit si Miriam, sumama na rin si Sandro. Pagdating sa bahay, simple pero maaliwalas, malinis, may pakiramdam ng tahanan. Mainit, komportable. Yung tipong gusto mong humiga sa sofa at matulog. Inabutan siya ni Miriam ng mga damit. Sa kuya ko yan, kasya siguro. Pagkatapos ng mainit na shower, pakiramdam ni Sandro ay parang muling nabuhay siya. Suot niya ngayon ang maluwag na t-shirt at shorts. Paglabas niya, nakita niyang magkasama na sina Samuel at Katrina sa sala. Punong-puno ng laruan. Biglang lumiwanag ang mukha ni Samuel nang makita ang construction blocks. Panglalaki to? Napakunot na si Katrina. Bakit? Kasi lalaki lang naglalaro niyan. Nagtaas ng kilay ang maliit na batang babae. Sabi Nino, tinuro niya ang sarili. Naglalaro ako niyan. Natamyami si Samuel. Pagkatapos, halika, sabay tayo. At parang matagal nang magkaibigan ng dalawa. Tuluyang nakalimot sa mundo. Habang nakaupo si Sandro sa sofa, napaisip siya. Napakabilis ng mga pangyayari. Ilang buwan lang ang nakalipas, hindi niya alam na may anak pala siya. Hindi niya maisip na mamahalin niya ang iba maliban kay Mara. At ngayon, nakasuot siya ng damit ng ibang lalaki sa bahay ng isang estrangherang babae. At hinihintay matuyo ang kanyang damit. Napailing siya. Talagang kakaiba ang buhay. Mula sa kusina, kumalat ang masarap na amoy ng nilulutong pagkain. Biglang kumulo ang tiya niya. Napangiti si Sandro. Ilang minuto pa, lumabas si Miriam mula sa kusina. Bahagyang namumula ang pisngi. Nakasuot ng simpleng pambahay pero somehow napakaganda nito. Oh, kain na! Tumingin ito sa mga bata. Maghugas ng kamay. Pagkatapos ay tumingin kay Sandro. Kayo rin. Masarap ang pagkain. Sobra, mainit ang sabaw, crispy na ulam, at dessert na paulit-ulit na kinukuha ni Samuel. Papa, pwede pa? Natawa si Miriam. At nang pauwi na sila, mahina ngunit klarong nagsalita si Samuel. Pa, tumigil si Sandro. Pwede ba tayong bumalik dito para kumain ulit? Namula si Sandro, lalo na nang marinig niya ang sumunod. Sa bahay ni na Katrina at Mami Miriam, biglang napatawa si Miriam at halos gusto nang matunaw ni Sandro sa hiya. Pero habang naglalakad pa uwi, may kakaiba siyang iniisip. Bakit parang gusto niyang makita ulit ang babaeng yon? Bakit parang gusto niya ulit makita ang babaeng yon? Dahil ba iniligtas niya ang anak nito? Dahil ba masarap itong magluto o may iba pa? Kinabukasan, paulit-ulit na sumagi sa isip niya ang ngiti ni Miriam. At pagdating ng susunod na weekend, bumalik sila sa parke. As usual, biglang tumakbo na naman si Samuel. Napailing si Sandro habang hinahabol ito. Pero sa totoo lang, may iba siyang hinahanap. At parang sinagot ng tadhana ang lihim niyang gusto. Mula sa di kalayuan, narinig niya ang pamilyar na boses. Mommy, dumating na sina Samuel at daddy niya.
Sigaw ni Katrina. Napahinto siya. Dahan-dahang lumingon. At doon niya nakita si Miriam. Naka-light workout outfit. Simple, fresh, at mas lalong maganda kaysa dati. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Bahagyang namula si Miriam. Si Sandro din. Lumapit siya, nagbatian sila, at para maibsan ang awkwardness, naupo sila sa bench at nag-usap tungkol sa kung ano-ano. Panahon, mga bata, trabaho, simpleng bagay. Pero habang tumatagal, may kakaibang pakiramdam si Sandro. Parang matagal na niya itong kilala. Parang may bahagi ng puso niyang matagal nang naghahanap at ngayon lang natagpuan. Unti-unti, naglaho ang alaala ni Mara at napapalitan ng bagong ngiti, bagong presensya, bagong pag-asa. Lumipas ang 6 na buwan, mas naging malapit sila. Mas madalas magkita, mas maraming tawanan, mas maraming dahilan para ngumiti. Hanggang sa isang araw, nagkalakas loob si Sandro. Huminga siya ng malalim habang kinakabahan. Parang teenager ulit. Miriam! Tahimik itong tumingin sa kanya. Mahal kita. Parang huminto ang mundo. At nang sumagot si Miriam, halos mawalan siya ng balanse. Namumula itong bumulong. Oo, mahal na rin kita. Minsan ang buhay ay hindi dumarating sa paraang inaasahan natin. May mga pag-ibig na akala natin ay panghabang buhay, pero pansamantala lang pala para turuan tayo ng isang mahalagang aral. Matapos tanggapin ni Miriam ang pag-ibig ni Sandro, unti-unting nabuo ang pamilyang minsang akala ni Sandro ay hindi niya na kailanman mararanasan. Hindi naging madali. May mga gabing tahimik siyang naiiyak habang tinitingnan ang natutulog na si Samuel. Iniisip ang mga taong nawala, ang mga taon na hindi na maibabalik, ang mga pagkakataong ninakaw ng galit, pride at maling desisyon. Pero sa bawat sakit na yon, may kapalit na paghilom. Si Samuel, na minsang batang nakaupo lang sa bintana ng ampunan, ay naghihintay sa amang hindi niya kilala. Ngayon, may totoong tahanan na. May sariling kwarto, may mga laruan, may baon sa eskwela. May ama na sumusundo sa kanya. At higit sa lahat, may pamilyang nagmamahal. Si Katrina naman na minsang muntik nang mawala sa isang iglap, lumaking masayahing bata na parang tunay na kapatid si Samuel. Madalas pa nga silang mag-away kung sino ang unang gagamit ng remote o kung sino ang may mas malaking slice ng pizza. At si Miriam, siyang naging tahimik na paghilom sa pusong matagal ding sugatan. Hindi niya kailanman pinilit burahin ang nakaraan ni Sandro. Hindi siya nagselos sa alaala. Hindi niya ginawang kompetisyon ang pagmamahal. Sa halip, tinuruan niya itong magmahal muli ng walang takot. Lumipas ang panahon, isang simpleng hapon, habang naglalaro ang mga bata sa bakuran at nag-iihaw si Sandro. Lumapit si Miriam. Napangiti siya. Bakit? Salamat. Ngumiti si Miriam. Kasi dumating ka. Tumigil ang oras para kay Sandro. At sa simpleng 2 salitang yon, parang nabura ang lahat ng sakit ng nakaraan. Dahil minsan, hindi man natin mabago ang kahapon, maaari pa rin nating iligtas ang bukas. At sa pagkakataong ito, ginawa niya yon. Hindi lang para sa anak niya, kundi para rin sa sarili niyang puso. Ang kwentong ito ay nagpapaalala na ang galit at pride ay maaaring makasira ng buhay sa loob lamang ng ilang segundo. Isang desisyon, isang maling paghihigante, isang lihim, at maaaring magbago ang buong kinabukasan. Si Mara ay hindi masamang tao sa simula. Nasaktan lang siya, nagpadala sa emosyon, nagdesisyon habang galit. At kalaunan, isang maling hakbang ang sinundan pa ng mas marami pang maling hakbang. Dahil ang totoo, kapag hinayaan nating galit ang magdesisyon para sa atin, madalas sarili rin natin ang unang nasisira. Ngunit ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa pagkakamali. Tungkol din ito sa ikalawang pagkakataon. Dahil kahit gaano kasakit ang nakaraan, kahit gaano kalalim ang sugat, may mga tao at pagkakataong ipinapadala ang Diyos para ipaalala na hindi pa tapos ang kwento mo. Minsan, ang pagkawala ay hindi katapusan. Minsan, ito ang daan para makarating ka sa tamang tao, tamang pamilya, at sa tamang buhay. Kaya kung may dinadala kang sakit ngayon, may taong nawala, may mga pangarap na nasira, tandaan mo to. Hindi lahat ng pagkawala ay kapahamakan.
Minsan, ito ang paraan ng buhay para ilapit ka sa bagay na tunay na para sa'yo. Muli, ako po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.